2013 Honda CR-Z. Ayan. I-reviewin natin siya today. Ganyan yung labas niya, no? 2-door, 2-seater, pero may mga fake backseat sa likod. Alam ko para yun sa mga ano ba yun? Tax purpose o kaya dun sa mga ibang market na parang pwede lagyan ng upuan. Yun yung mga likod niya. Tapos dito, ganyan. Para siyang kwadrado sa likod no? Hindi mo maintindihan. Tapos ganyan sa gilid. Weird. Yan naman natin yung unahan. Aftermarket na yung wheels kasi parang nagka-aberya noong last time na dinala sa shop. Ganyan yung labas niya. Yung loob niya, sakto lang. Tingnan natin na maya-maya. Pero yung unahan niya, mapapansin nyo yung Honda Insight, ganyan din yung unahan. Parang konti, magkaiba lang sila ng yung bumper dito sa lower part. Pero alam ko yung Honda Insight, yung parang sobrang tipid din sa gasolina. Parang pareho sila ng ng build. Pinagkaiba lang yung CR-Z sporty. Pero yung CR-Z, siya? Sporty 2-door, 2-seater. Tsaka hatchback. Hindi, hatchback din pala yung Insight. Ang mga kakaiba niyang feature, meron siyang pwede na makakaiba, normal na to. Pero ng mga panahon 2013, yung turn signal dito, tingnan natin paganahin natin. Konti pang may ganyan dati. So yan, 2013 meron na siyang ganyan. Not a big deal, pero sinasabi ko lang yung door handle niya medyo kakaiba din, yung parang makaluma na sa ngayon bumabalik na ulit. Tapos yung wheels niya ganyan, medyo parang iniba kasi nagkaroon ng problem last time. Meron dito sasabihin CR-Z, sasabihin dyan hybrid. Kasi yan ay hybrid, no? Hybrid po yan. Tingnan natin yung loob. Pagpasok mo sa loob, malaki yung pinto kasi 2-door nga. Ganyan yung loob niya. Noong mga panahon 2013, pwede na yan, no? Gandang-ganda na ako dyan. Sarado natin kasi malamig. Ganito kalamig sa labas. Ayan, 20 degrees. Buksan na lang natin yung ilaw. Yung loob niya, okay lang. I mean, wala naman to mga, alam mo yun, yung mga alcantara na sinasabi sa YouTube na mga sporty cars. I think ito nga yung gusto natin ngayon, yung mga basic sasakyan. Talagang drive lang. Parang plastic na pinapalabas nilang medyo soft touch Ito parang tela na damit. Ito plastic. Maganda nga to, walang gloss yung piano gloss. Straight to the point siya. Ngayon, pagpunta mo dito sa driving position, ganyan yung kita mo. Ganyan yung makikita mo sa kanya. Ang ganda rin ng layout niya, malinis lang, walang tech masyado. Straight to the point. Punta tayo dito sa gilid. Meron tayong sport, normal, and eco. Tingnan natin yung gauge niya. Ngayon is naka-eco siya, normal, and sport. Gumagalaw yan dito, no? So, nag-iiba din yung kulay niya. Pansin mo sa normal blue, pag red, sport. Yung steering wheel niya, wala naman, talagang basic lang. Nandyan yung volume, tas yung mode. Tapos meron kang cruise control. Tapos dito, yung parang pwede mong palitan yung screen mo. Yan. Check tire pressure daw. So sasabihin dyan kung ilan yung mga miles per hour mo, yung fuel mo, ganyan. Iba-iba. Siyempre, tinatansya-tansya ko lang yung mga per gallon. Pero ang sasakyang ito is nasa 40 miles per gallon. Yung parang super highway na yon. City na sa mga 37, ganyan. Matipid to. So pagka nasa traffic ka, namamatay-matay. Pero ang pagkakaalam ko dito sa hybrid na to, medyo opposite siya nung system sa Prius. Search nyo na lang, hindi ka rin masyadong sigurado Basta alam ko okay to. Ito yung shifter niya, basic lang. Ganyan lang. Straight to the point. Handbrake, manual pa rin. Siyempre 2013 nga. Tapos yung seat,
Ano ba yan? Parang bucket seat no? Pero hindi siya leather. Okay to. Mas gusto ko pa tong ganito kaysa dun sa mga masyado ng financed up. At least ito medyo texture niya makapit dito para hindi ka mag-slide around. Tapos ito normal lang. Overall maganda siya. Maganda siyang upuan, komportable. May cup holder dyan, 1, 2, dalawa yan. Tapos meron dito. Ano pang features niya? Parang yun lang no? Wala naman siyang masyadong nagaganap na mga technology. Ito yata yung parang mga base model. So wala siya masyadong mga abubot. Mapapansin nyo, wala siya yung parang abubot na pinipindot daw para bumilis. Kasi dun sa top of the line na CRZ, meron siya mga pinipindot dito para daw bumilis. Pero alam ko parang sport mode lang yun. Wala rin siyang backup camera. Pero alam ko yung mga top of the line, may backup camera yan dito. Dito sa rear view mirror. Pero ito wala. Mano-mano. Maliit lang naman to, madali lang. Sa radio, lang siya. Meron siyang aux. Dahil luma na to. Pero kung talagang gusto mo mag-Bluetooth, meron namang nabibili ng mga transmitter. Marami ng mga tech ngayon na abot kaya. Na hindi mo na kailangan palitan yung unit. Ang problema na sa unit na to, medyo mahina siya pag nagdadrive ka. Hanggang 40 lang yung volume. So pagka medyo maingay na sa daan, medyo hindi rin masyadong kalakasan yung radyo mo. So yan yung gauge niya. No. Ano pa? Ganyan siya sa dilim Sakto rin yung pag-review natin, medyo madilim na. Ayan. Mag-drive around muna tayo sa CRZ. Siguro inanarate ko na lang yung mga feeling, Tapos mamaya papakita ko yung gauge. Reverse muna tayo. Lagay natin yung rear para hindi tayo mag-fog. Maganda siyang i-drive sa city. Relax lang. Para siyang powerful naman pagka i-drive mo. Hindi naman siya super lakas pero may tulak. So ang pagka sinerge mo siya nasa 130 horsepower daw, no? Siyempre mababa ang pakinggan, pero sa lightweight naman kasi niya, tsaka hindi naman talaga siya sporty na type R, parang pwede na, mababa lang siyang pakinggan. Ayan, nasa tayo sa normal mode. Wala namang nangyayari masyado. Ano lang to, easy driving. Ikot-ikot na tayo dito, buelo-buelo. Gusto ko siyang i-drive sa malayuan din. Kasi comfy. Yung nakaupo ka lang sa highway. Tapos makikinig ka na ng mga podcast, ganyan. Makikinig ka ng kanta, lipat-lipat, YouTube. So yun yung mga paborito kong driving dito sa CRZ. Kasi ano mo yun, pwede mong hawakan yung cellphone mo once in a while, pero nag-e-enjoy ka naman. Parang napaka-komportable kasi niyang i-drive. Maliit, madaling i-maniobra, tapos matipid sa gasolina. Kaya kahit malayo pa yung driving mo, walang kaso. Ay pucha, yun natapon. Ihawakan ko na lang tong camera, no? So ito nga, mayroon ditong stop sign. Mag left muna tayo dito. Yung pag nagda-drive ka, low siya sa sa ground, planted. So pagka dinadrive mo to, makakamdaman mo yung agility niya. Malakas siyang lumiko. So pagka nasa exit ka na ng highway or freeway, pwede mo siyang itodo. Siyempre dapat maganda yung gulong mo, pero malakas siyang kumorner, no? Front wheel drive siya, 130 horsepower. Pero alam niyo naman yung mga Honda, magaling sila sa mga front wheel drive na sasakyan. Ano nila yan? Liga nila yan, kumbaga. Yung Type R nga, di ba? Front wheel drive.
So ayan, nagdadrive tayo ngayon dito sa may parke. Maliit siya, madaling i-park. Tapos pagka nandiyan sa mga gantong lugar, i-eco mode mo na lang, mabagal ka lang eh, 'di ba? Yung eco, sport at normal, hindi mo naman siya makaramdaman sa gas consumption. Parang kung meron man, napakaliit lang. Gusto ko ipakita mamaya yung difference sa normal at saka dun sa sport. Kasi pagka ini-sport mode mo, alam ko maraming gantong sasakyan, lalo sa mga CVT. Yung RPM niya mataas. 'Di ba, halimbawa 40 miles per hour. Sa sport mode, yung RPM niya nasa mga 2,500. Pero pag naka-normal mode ka na, yung 43 miles per hour mo, nasa 1,500 na lang. So, syempre, automatic, mataas yung consumption ng konti yung sport mode. Pero dun lang yun. If anything, napakaliit lang na pinagkaiba. Sige na, mamuna ka na, kuya. Ayan. So, yan, drive lang dito sa neighborhood. I wanna get into sport mode maya-maya, no? So, medyo matutulak natin. Pero ang liit lang niya. Pagka nag-drive ako sa mga daan, medyo okay rin na pakiramdam na maliit siya. Minsan tututukan ka ng mga tao, minsan lalayuan ka. Pero pakiramdam ko medyo hindi naman sila tumututok dito. Ewan ko bakit. Siguro mukhang masyadong maliit or mukhang ewan sa daan. Baka akala nila kung anong kotse to. Kasi bihira lang to sa daan eh. Hindi naman siya ganun kadami na. Hindi katulad ng Civic, alam ng mga tao yun. Pag nakita nila to, hindi naman nila alam kung ano to eh. So ano lang siya. So medyo ambiguous yung dating niya sa daan. Medyo pupunta na tayo dito sa arterial roads. So medyo may markings na. Pwede na siguro tayo tumira ng mga mataas-taas na speed limit. So tingnan natin yung normal and sport. Tsaka gagalawin din natin yung paddle shifter, which is nandito nga sa side ng steering wheel. Okay, try natin mag-drive naman. Patay ko na tong ilaw. So pagka nandito ka sa steering wheel, meron dyan plus minus, kita nyo, di ba? Yan yung paddle shifter. Ewan ko kung usually sa mga kotse hindi naman to ganun kagandahan. Pero ito, kahit na medyo lumaluma na 2013, medyo bilib ako dito sa CVT na to o sa paddle shifter. Maganda yung feeling. Kumbaga medyo, ewan ko, pinaglaanan ng oras, kumbaga. Lagay natin sa sport. Yan, naging pula. Kita nyo naman. Tapos, i-drive na natin siya. Ay, aggressive, diba? Yung 30 miles an hour nasa ganyang pero pag ni-normal mo, bababa yung RPM niyan, no? Siyempre gusto niya i-maximize yung economic, yung economical consumption niya. Pagka in-eco mode mo, bababa lalo. Siyempre it comes with yung reaction ng sasakyan. Kapag ka naka-eco mode, siyempre mababa yung reaction ng kotse, parang pagong. Normal, sakto lang. Sport mode, super aggressive. Ngayon galawin natin yung paddle shifter. Nasa 4 daw yan. Downshift. Tulak natin siya. Woo! Woo! Medyo nasa makitid na daan tayo, pero ganun siya mag-work. Maganda yung paddle shifting niya. Bilib ako dito sa paddle shifting nito kasi accurate, mabilis. Tsaka may tulak may action eh. Parang natitrick yung utak ko na ang bilis na. So, yan siguro yung pinaka kinaganda nito. Kahit na isipin mo medyo lumaluma na siya sa modern standards. Pero yung driving dynamic niya ang maganda. Siguro magaling talaga yung Honda sa sa pagde-design ng driving eh.
Banatan pa natin ng isa pa ng sport mode. Ayan, 'di ba bigla na lang naging high RPM, torque, tsaka hino-hold niya yung RPM pagka inano mo na yung tingnan mo, 'di ba? Ayan yung sport mode. Bababa yan. Sa normal mode nasa 1,000 lang. Pero pagka sport mode nasa halos 2,000 na. Banatan natin. Ready na kayo? 3 daw, 2, downshift. Tulak natin. Woo! Ayun. Pwede na. 'Di ba? So sa highway, effective yan. Pagka mag-merge ka sa highway, makakahabol ka sa mga kotse or hindi ka maiiwanan. Pag gusto mong tumulak-tulak sa daan, pwede. No, kung medyo nagmamadali ka na, pwede mo ilagay yan. Or kung medyo matulin yung mga tao sa paligid mo, lagay mo yan. Lagay uli natin yung sport mode Pero ngayon, this time, hindi ko na siya ipa-paddle shift. Siya na ang bahala. Pinaganda lang sa paddle shift kasi pwede ka mag-downshift, 'di ba? Kontrolin mo. Pero kung gusto mo lang mag-cruise around sport mode, pwede rin. Kung lang, aggressive lang yung torquing niya. Pero siya na yung mag-shift. Siyempre pwede 'yun. Yup, ganyan siya mag-drive, ganyan ang POV niya. So mababa siya sa daan Hindi siya katulad ng mga SUV. Baka akala nyo mataas to. Mababa sa daan to, tsaka parang planted yung feeling. Tsaka planted talaga. Banatan na natin. Ilan yan? 4. Press na natin yan. 4. 5. Hindi na. So, balik tayo sa Eco. Yan. CRZ. Ayos. Pwede na. So, ganun yung driving dynamic ng CRZ. Yung RPM niya. Mataas yung RPM niya sa sport mode. Normal, sakto lang. Eco, below. So, kumbaga, kung naghahanap ka ng sporty car, lagay mo na lang sa sport mode to. Yun na yun. Aggressive din naman, kasi yung mga yung Mini Cooper di ba? Medyo maganda talaga yung mga driving dynamic nila. May mga turbo di ba? Turbo action. So ito 1.5 lang ata ang displacement nito, 4-cylinder, 30 miles per gallon, 37 pa nga, hybrid, Honda, matipid, so feeling ko maganda siyang value para sa pera. Kasi yung mga diyan ako muna tanginan nito, putang ina. Yung mga ang tawag dito, yung mga Mini Cooper nga, maganda rin siya pagka dinrive mo, kwadrado, daming windows. Ito yung mga windows niya, iba yung atake pero yung Mini Cooper kasi medyo cute, na parang talagang may dating, may presence, kasi syempre iconic na yung shape niya pero yun nga, medyo mahal din kasi yung cost of running niya, medyo unknown, may kaba. Hindi katulad ng mga ganito na sigurado gagana sa umaga, sa gabi, wala ka na isipin, wala ka ng maintenance cost. Kung meron man, yung mga lang yun, yung mga gulong, gas, oil change, preno. Pero kung cost of ownership, wala. Kasi nga Honda. Tapos yung value niya hindi naman siya ganun kamahal. Nag-hold yung value. Siguro bilhin mo ngayon to ng, alam mo yun,
depreciated na kasi yung value niya, wala nang i-depreciate pa. Feeling ko ganun yung ano niya, yung value niya. Pero yun nga, mahirap din kasi bumili ng medyo lumang kotse. Kaya medyo nasa gray market na to. Kumbaga ito na yung mga kotseng hindi na masyadong fina-finance, kinakash na lang. Kasi pag finance mo pa to, ewan ko na lang hanggang kailan pa to matatapos. Unless ibang klaseng financing na, hindi na yung 5 years, no? Or wala talagang interest masyado. Ano pa yung mga okay part nito, kasya lahat sa likod eh, maluwag eh. Pag binuksan mo yung hatchback yun eh, kasya yung mga gamit, kasya yung bike, kasya yung mga pwede mo nga ipang business to, yung mga negosyo na hakot eh. Kahit mga malalaking bagay, kasya dyan sa likod eh. Kasi nga yung likod niya napo-fold yan, yung parang fake backseat. Pag pinold mo siya, parang kasing laki na rin ng mga storage ng CUV. So para siyang ano eh, para siyang mga 2-door truck yung CRZ. Sumo total 2013 to, pero ang alam kong simulang model na to 2011, end of production 2017. So siguro makahanap ka ng mga 2016, 17, low mileage meron pa. Kahit sa mga CarMax meron ako nakikita ata ng mga last time bago ko bumili ng ibang sasakyan. Pero yung mga lumang model na kagaya nitong 2011, 12, 13, baka makabili ka na ng mga 5,000, 6,000 na medyo decente na yung miles. Pero kung gusto mo ito doon nga sa mga 2016, 2017, ano na yun, magaganda na yung mga loob nun. Hindi katulad nito, basic pa. Pero yung mga top of the line 16, 17, low mileage, yan, feeling ko worth it pa siyang bilhin o i-finance kung gusto mo, kasi nga matibay. So itong sasakyan na to nasa 133,000 miles na, pero wala kasing nagmay-ari nito before, parang isa lang, tapos hindi masyadong ginamit. I think yun din yung dahilan kung bakit okay to. Tapos wala ring mga modification. Pag marami na kasi nagmay-ari, may iba-iba na yung mga habits, marami ng mods, doon na nawawala yung tibay, or ano mo yun, nag-iiba na yung sasakyan, nag-iiba na yung ano niya internal niya. So ito walang ginalaw. So siguro yun din yung isa sa dahilan kung bakit na matibay siya. And feeling ko kaya pang tumagal nito ng mga 300k miles eh. Doble nitong kung ano mang meron to. Pero hindi natin alam. Kasi may mga ano na rin siya, may mga small may mga small maintenance na nagpa-pop up here and there. Kagaya ng mga suspension, ganyan. Yan. Tingnan natin yung position niya, no? Pagka patay natin yung ilaw, hindi yata ako kita. Pero ganyan siya. Yan. Ganyan yung ano niya. Buksan natin to. Hindi na yata pala gumagana to. Ayan, kita nyo, hindi na gumagana yung light dun. Yan. Yan yung upuan niya sa passenger. Ganyan yung kalaki yung window niya. Malaki yan sa totoong buhay. No, parang yan yung mga Civic 2-door. Ganyan siya, ang laki niyan. Parang pag binasag mo to, ano to eh. Pag binasag mo siya, ano, may tao pala doon, puta. Parang pag binasag mo to, mahal ang replacement eh. Tapos yan yung likod niya. Hatchback nga yan. So pagka tinaas mo yan, mas malaki pa yung ano, yung kaya mong ipasok. Alam mo yun, di ba pag pintuan, limited lang yung angle na pwede mo ipasok yung gamit eh. So pagka yan, tinaas mo yung hatchback, kaya mong ipagkasya kahit yata ref na maliit, kasya dyan eh. Bike, kasya dyan. Wala nang fold, wala nang alisan ng gulong. Yun lang siguro, no? Okay rin eh. Tapusin na siguro natin tong video na to. May re-recommend ko ba tong CRZ? Oo, marirecommend ko siya, no? Kasi
ano siya good value, tapos maraming, I think sa value na kaya na mabibili mo siya, ano siya parang it's a lot of car for the money sa panahon ngayon. Kasi ngayon mahirap na rin yung buhay nga na nagmamahal yung mga kotse, 'di ba? Tapos yung maintenance cost, nag-iiba na rin yung cost ng mga repairman, ng mga shop, 'di ba? Lahat tumataas. Siguro ito yung magandang kotse bilhin ngayon until na gumanda or gumaan yung economy natin. Kasi ngayon masama talaga lahat. Nakamdam ko yung bigat, kumbaga parang ang hirap din maging car enthusiast ngayon. Kasi kung bibili ka ng mga mataas na maintenance, tapos malakas sa gasolina, pero yung mga trabaho hindi ganun kaganda, medyo tagilid tayo. Ito magagamit mo nang wala masyadong iniisip, matipid, wala ka nang aalalahanin. Kaya parang ito yung isa sa mga makirekomenda ko na sasakyan para sa mga taong medyo walang pake sa space, medyo walang pake sa mga ego cars, kasi medyo nakakatawa siyang tignan. Kung medyo okay ka lang sa matipid na, medyo okay ka lang magmukhang engot, pwede na to, ewan ko, depende sa tao. May mga tao kasing tumatawa dito, may mga tao rin nagagandahan. Siguro hindi talaga siya for everyone. Hindi katulad ng ibang sasakyan na pag nakita mo, kahit sino okay. Alam mo yun, like, siguro pag yung nagdadrive ka ng isang, ano ba maganda example, siguro yung BMW 3 Series, parang lahat naman magagandahan doon. Walang magsasabing pangit, like parang bread and butter yung sasakyan na yun. Pero pagka sinabi mong ito, pag nakita nila to, parang may mga taong hindi magugustuhan, may mga tao namang napakagusto. Mahirap makahanap ng in-between dito. Maganda rin siyang topic ngayon. Naalala ko pala yung Honda Prelude na nilabas nila just lately, na yun nga, predecessor dun sa dating 90s. Yung ginawa nilang reviving ng Prelude is parang kapareho sa story na to, CRZ. CRZ galing sa CRX. Yung CRX noon, hatchback, 2-door, 2-seater. Pero ang pinagkaiba, feeling ko, itong CRZ, may manual mode to may manual talaga to nabibiling variant Yung Prelude, wala pa sinasabing manual So hindi ko alam, baka yun yung pinagkaiba sa istorya this time, ewan ko, pero feeling ko magiging pareho din sila ng patutunguhan. Feeling ko hindi siya mabebenta masyado, or yung sales niya mababa katulad ng CRZ. Kasi yung Prelude, 'di ba, sa panahon nga ngayon mahal ang buhay. Tapos mahal din yung Prelude. Tapos wala pa silang manual. So feeling ko may disconnect doon sa Prelude na luma tsaka sa bago. Just like what happened to CRZ. Alam ko nag-flop din yung numbers ng CRZ, kaya parang tinigil ba or hindi siya tumagal 2011 lang siya to 2017. Ay, siguro tumagal siya, pero alam ko mababa yung numbers na nabenta. Tinigil din. So feeling ko magiging pareho yung story ng Prelude tsaka CRX. Pero yun nga, CRZ may manual, yung Prelude wala. So tignan natin, kakalabas lang ng Prelude wala pa nga sa dealership. Minsan nakikita ko yung mga kotse sa dealer pagka nagda-drive ako, pero yung Prelude wala pa Gusto ko rin siya makita. Baka may nakakanood dito taga Chicago Metro, baka may Prelude, o kaya yung bagong Prelude, message kayo, baka pwede natin makita. Anyways, yun lang. Gusto ko lang i-share yung interesting na medyo nakikita kong similarity dun sa Prelude tsaka sa CRZ. 2013 CRZ, kung may makita kayo sa marketplace, CarMax o sa mga tindahan, I think it's worth it, or worth your time to check it. Kasi yun nga, sinabi ko na yung mga value niya, hindi ko na ulitin.
Thank you for watching. Kung may mga kotse kayong pwedeng i-review, himayin, comment down below or shoot me a message. Ayan. Dito tayo sa Chicago Metro suburb, and see you guys next time. Thank you.